Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP? O, ano naman ngayon? Bilang yan ang sagot. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo porke kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Para patayin yung aso. Kaya grabe sir, kasi nga may all-encompassing, kumbaga all-encompassing. Yes, we are invoking the, as you said, all-encompassing jurisdiction of the Ombudsman as a constitutional body. And I hope the Ombudsman shall be equal to the task. Thank you sir. Isang simple. This is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Ay, ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. Ground. Pag ito'y natuloy, itong budget na ito. Well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always questioned. Okay. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP? O, ano naman ngayon? Bilang yan ang sagot. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo porke kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the Russian state. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, ang bayan. Sa tinatanong po ni Dr. Badoy kanina, ano ang magiging itsura ito at nagkampo makalusot. Yun na nga masakit, palagay ko hindi natin makikita. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung tulungan nila. Yun ang nasili. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot. Kaya pinaglaban ng December 30, kaya pinaglaban po ng ganyan, para na hindi na natin makamdaman pag naipasok. Kaya po namin pinigil. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaction tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction po, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung nahirap naman yung sasalita ka lang. Wala kayong maginawa. Kaya kami, sa pag-decision kami, nag-file ng criminal case, bilang reaction namin sa krimen na ginawa nila. Kaya ito, matawag natin karumal-dumal sa nagagawin. Sa buhay ko, ngayon ako na nakita na merong ganito na walang diyak na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Patingin po ninyo, anong inaasahan ninyong kapaboto ba sa inyo? Well, sa akin naman, dasal na lang na sana mag-decision on the merit o yung mga gobyerno na merong jurisdiction. Decision on the merits lang.
Hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami. Guzman, ano? Pero for the record, ano po yung mga itinampan yung cast? Very briefly, it's a falsification of legislative document. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa revised penal code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No, yung anti-graft natin na law, particularly Section 3E, alam yan nila Attorney Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some people. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Bukod po dito sa pagsampan niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa QCCRD? Di ba? Noong una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron po concurrent jurisdiction ng ombudsman at particular primary jurisdiction kasi may 3019 na 2001 na minabuti na po namin to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga naman fall squarely under their Attorney, payo kayo baka dumami. May photo, sir. Nakita na po tayo, sir. Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung responders? Nandun yung krimen na nangyari. By some sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila ibinibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAE, publicly available po siya actually. Pag-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you. Thank you.